At para sa ating mga balita, grupong Hamas lalong lumakas, nadagdagan ng 15,000 bagong puwersa at mga Google topics na hindi mo pwedeng i-search kung ayaw mong makulong. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Nahihirapan ang ilang mga analyst na sagutin ang tanong na sino ang nanalo sa digmaan ng Israel at Hamas. Mahalaga kasi na masagot ang katanungang ito upang magkaroon ng mahalagang analisasyon ukol sa tunay na lagay ng sitwasyon sa Gaza. Mula nang magsimula ang giyera, malinaw umano ang layunin ng Israel. Ito ay ang wasakin ang Hamas at tuldukan ang kanilang pamumuno. Pero ang malaking tanong ngayon, nakamit ba nila ito matapos ang 15 buwang digmaan sa Gaza? Ayon sa intelligence report na nanggaling sa US, lumakas pa daw ang Hamas at sinasabing nakapag-recruit ito ng karagdagang 15,000 mga bagong mandirigma. Sinasabing umaabot daw sa 20,000 Hamas fighters ang napatay umano ng mga sundalo ng Israel. Pero nadagdagan naman sila ng 15,000. Malinaw na hindi ito ang nais mangyari ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa katunayan, sa isang talumpati sa United Nations, sinabi ni Netanyahu ang kanyang goal sa gerang ito. Stays in power. It will regroup, rearm, and attack Israel again and again and again as it is vowed to do. So Hamas has got to go. Bagaman mas mahina na ang Hamas ngayon kumpara noong October 2023, hindi maikakailang sila pa rin ang namumuno sa Gaza. Gayunman, karamihan sa kanilang mga bagong recruit ay mga kabataang mandirigma na hindi pa pwedeng isabak sa digmaan, maliban na lamang sa mga simpleng operasyon. Karamihan din sa kanilang mga armas at inventaryo ay winasak ng Israel. Pero bagaman mahina, hawak pa rin daw ng Hamas ang Gaza. Nagpaparada pa rin sila sa mga kalsada ng Gaza, nangangasiwa sa mga burol ng mga namatay at ang kanilang mga pulis pa rin ang nagdidirekta ng batas trapiko doon. Matatandaan na naglabas ng video ang media arm ng Hamas noong isang linggo habang ipinapakita na nananatili pa rin ang kanilang puwersa sa Gaza. Ang tanong ngayon ng ilang mga tao, ano ang nakuha ng Israel sa giyera? Matatandaan na noong May 2024, unang inalok kay Netanyahu ang ceasefire deal na nagaganap ngayon sa Gaza. Pero hindi niya ito pinirmahan noon para muling ipagpatuloy ang giyera. Makalipas ang 7 taon, nagpasya siyang tanggapin ang nasabing ceasefire deal. Tanong ngayon ng ilan, sino ang naging kawawa sa unang pagtanggi ni Netanyahu? Malinaw na nagsuffer umano dito ang mga mamamayan sa Gaza. Matatandaan na noong May 2024, tinatayang nasa 30,000 taga-Gaza ang napaulat na nasawi sa giyera. At ngayon ay umaabot na ito ng 46,000. Ito ang resulta ng hindi paglagda ni Netanyahu sa ceasefire na inalok sa kanya noong una. Naniniwala ang mga eksperto na hindi makatotohanan ang naging goal ng giyera dahil hindi lamang nabigo ang Israel na ubusin ng Hamas kundi maraming inosente rin ang nadamay at 18,000 dito ay pawang mga bata. Umaabot naman sa tinatayang 38,000 kabataan ang sinasabing naulila dahil sa giyera. Pagkaulila na posibleng maging binhi ng galit nila sa Israel sa kanilang paglaki. Ito ang itinuturing na dahilan ng mga eksperto kung bakit mabilis na nakakapag-recruit ang Hamas ng mga bagong kasapi sa kanilang grupo. Isa pang tanong ngayon, ano ang magiging kasunod nito? Sa ngayon ay unti-unti nang nililisan ng mga sundalong Israeli ang Gaza, habang unti-unti ring pinakakawalan ng Hamas ang kanilang mga bihag.
na nagresulta naman sa malawakang exodus ng mga Palestino pabalik sa Gaza. Matatandaan kasi na libo-libo ang umalis sa Gaza nang magsimula ang gera. Inaasahang matatapos ang tigil putukan sa March 2. Inaasahan na bago dumating ang pagtatapos ng ceasefire, mahalaga daw na magkaroon ng isang bagong political agreement sa Gaza upang maiwasan ang muling pagsiklab ng digmaang doon. Sa ngayon ay wala pang konkretong kasunduan o hakbang na gagawin pagkatapos ng itinakdang petsa, maliban na lamang sa ilang mga malalabong plano ng gobyerno. Isa sa mga plano, linisin ang Gaza at itambak ang 2 milyong taga-Gaza sa Egypt at Jordan. Egypt to take people. I'm talking to General al-Sisi tomorrow, sometime I believe. And I'd like Egypt to take people, and I'd like Jordan to take people. You're talking about probably 1.5 million people, and we just clean out that whole thing. It's it's over the centuries that's many conflicts that side. Sumang-ayon ang Israel sa plano ni Trump, pero mariin itong tinanggihan ng mga bansang Arabo. Ayon sa ilang mga eksperto, ang Gaza ay sariling lupain ng mga Palestino, kaya't walang dahilan para manirahan sila sa ibang mga bansa kahit kapwa pa nila Muslim ang mga ito. Maliban sa plano ni Trump, gusto sana ng dating administrasyon ni Joe Biden na pabayaan na ang Palestinian Authority na mamuno sa Gaza. Ang Palestinian Authority ang namumuno ngayon sa West Bank at hindi katulad ng Hamas, kinikilala ng international community ang Palestinian Authority. Dagdag pa rito, sumasang-ayon ang mga Arab countries sa nasabing proposal, pero posibleng hindi ito kilalanin ng Hamas o ng Israel. Payag ang Hamas na magkaroon ng power sharing o i-share ang kapangyarihan sa Palestinian Authority, pero tutol sila sa tuluyang pagtanggal sa kanilang grupo. Nais ng Hamas na maging bahagi pa rin sila ng gobyerno sa Gaza. Iba naman ang pananaw ng Israel. Para sa Israel, kung hahayaan na mamuno ang Palestinian Authority sa Gaza, malaki ang posibilidad na magkaisa ang mga Palestino sa West Bank at sa Gaza. Isang hakbang na hindi makakabuti sa bansang Israel. Ayon sa mga ulat, sinuportahan daw noon ni Netanyahu ang grupong Hamas sa layuning pahinain ang Palestinian Authority at paghiwalayin ang liderato ng mga Palestino. Dahil dito, nalalagay ngayon ang Israel sa mahirap na desisyon: ang suportahan ang Palestinian Authority para mawala ang Hamas o ang pabayaang hati ang mga Palestino sa Gaza at sa West Bank. May mga usap-usapan na si Donald Trump na lamang ang tanging pag-asa ni Netanyahu. Sa oras na pumanig si Trump sa mga bansang Arabo, nangangahulugan ito ng katapusan ng plano ng Israel upang pilitin silang pumasok sa isang kasunduang hindi nila gusto. Ito ang dahilan kung bakit nakatakdang bumisita si Netanyahu sa White House sa susunod na buwan, sa pag-asang makukumbinsi si Trump sa kanyang mga agenda. Inaasahan na ang pagbisitang ito ang magpapabago sa kapalaran ng Gaza, ng Israel at maging sa political career ni Benjamin Netanyahu. At para naman sa ibang balita, mga Google topic na hindi mo pwedeng i-search kung ayaw mong makulong. Bilyon-bilyong tao sa mundo ang nakaasa ngayon sa Google. Batay sa huling datos, may tinatayang 5.44 billion katao sa buong mundo ang gumagamit ng internet at 4.97 billion dito ay nakaasa sa Google. Ang Google ang pangunahing plataporma sa pagsasaliksik ng mga maliliit o malalaking mga paksa, balita, kaalaman, kasaysayan, pananalapi, kalusugan at marami pang iba. Pero alam nyo ba na hindi palaging pribado ang paggamit ng Google? Hindi lahat ng gusto mong malaman ay pwedeng hanapin sa Google, bagaman posibleng mahanap mo nga ito sa isang pindot lang. Ito ay dahil sa kadahilanang may mga internet search sa Google na pwedeng magdala sa iyo sa likod ng rehas. Ang Google ang pinakapopular na search engine sa buong mundo.
at may hawak ng halos 89% ng kabuuang market share ng mga search engine. Gayunman, hindi lahat ng iyong hinahanap sa Google ay ligtas. Isang maling kilos ng paghahanap online ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa iyong buhay. Kaya narito ang 4 na bagay na dapat mong iwasan sa paggamit ng Google. Number 1. Pananaliksik na may kinalaman sa paggawa ng bomba. Tumutukoy ito sa paghahanap ng impormasyon na may kinalaman sa paggawa ng mga bomba o anumang uri ng terrorist activities. Ang ganitong uri ng pagsasearch ay itinuturing na isang seryosong krimen at ang mga otoridad tulad ng mga intelligence at law enforcement agencies ay patuloy na nagmamasid at nag-iimbestiga sa mga ganitong aktibidad. Ang paghahanap ng mga keyword na may kinalaman sa paggawa ng bomba, mga eksplosibo o anumang uri ng armas na ginagamit sa terorismo ay maaaring magdulot ng agarang atensyon mula sa mga kinauukulan. Sa madaling salita, kung ikaw ay naghahanap ng impormasyon online na may kinalaman sa paggawa ng mga mapapinsalang bagay tulad ng bomba, ito ay maaaring mag-trigger sa iyo ng investigasyon dahil ang mga ganitong aktibidad ay itinuturing na banta sa kaligtasan at seguridad ng isang bansa. Kaya't mahalagang maging maingat sa anumang paghahanap na maaaring magdulot ng problemang legal na pwedeng magdala sa iyo sa kulungan o anumang kaparusahang legal. Ang mga online search engines tulad ng Google ay madalas na ginagamit ng mga otoridad upang mangalap ng impormasyon at maaari itong magsilbing ebidensya sa mga kaso ng terorismo o kriminalidad. Kaya't ang mga ganitong klase ng pagsasearch ay hindi lamang delikado sa mga individual kundi pati na rin sa buong lipunan. Pangalawa ay ang child pornography. Bawal ito sa buong mundo at itinuturing na isang matinding krimen. Anumang uri ng paghahanap, pag-access o kahit na aksidenteng makita ang ganitong klase ng material ay maaaring magdulot ng mga konsekwensyang legal. Ang mga otoridad tulad ng mga law enforcement agencies at mga organisasyong nagbabantay sa internet ay aktibong nagmamasid at nagbablock ng mga website na naglalaman ng child abuse materials. Ang mga taong nahuling naghahanap ng ganitong klase ng mga materyales online ay maaaring makulong at magkaroon ng permanenteng criminal record. Maliban sa pagkakakulong, maaari din silang maharap sa iba pang mga legal na kaparusahan. Pangatlo ay ang paghahanap ng mga hacking tools tulad ng tutorials at software. Ang hacking ay itinuturing na isang krimen, lalo na kung ito ay naglalayong sirain ang seguridad ng mga computers, network o ng isang system. Bagaman may mga tinatawag na ethical hackers o mga hackers na may lisensya at tumutulong upang pabutihin ang seguridad ng mga systems, ang illegal hacking naman ay itinuturing na isang seryosong krimen. Laging nakaantabay ang mga otoridad sa mga online activities para sa mga palatandaan ng hacking o paggamit ng mga mapanirang software. Ang paghahanap o paggamit ng mga hacking tools tulad ng mga software or tutorials ay maaaring magresulta sa legal consequences, kabilang na dito ang pagkakabilanggo. Halimbawa, kung ikaw ay mahuling nagtatangkang pumasok sa isang system nang wala kang pahintulot, maaari kang kasuhan at patawan ng mabigat na parusa. Mahalaga na mag-ingat sa paggamit ng internet at siguraduhin na hindi ka magsasagawa ng anumang aktibidad na labag sa batas, gaya ng paghahanap o paggamit ng mga hacking tools. Pang-apat ay ang pag-download ng pirated movies. Tumutukoy ito sa pagda-download ng pirated movies o mga pelikulang iligal na kinopya at ipinamahagi ng walang pahintulot mula sa mga may-ari ng copyright. Bagaman maaaring magmukhang kaakit-akit ang panonood ng mga bagong pelikula online ng libre, ito ay itinuturing pa rin na iligal at may mga seryosong legal consequences. Halimbawa nito ay sa India. Ang pagda-download ng pirated movie sa India ay maaaring magresulta sa pagkakakulong ng hanggang sa 3 taon. Ang mga pirated na pelikula ay madalas na ibinabahagi sa pamamagitan ng mga website na walang legal na pahintulot mula sa mga producers or distributors ng pelikula. Kaya,
ang sino man na magda-download o mag-stream ng mga ganitong pelikula ay maaring makaharap ng mga parusang legal. Sa madaling salita, kahit nakakatukso ang pag-download ng pelikula ng libre, mahalaga na tandaan na ang paggawa nito ay maaaring magdala ng mga legal na problema. Kaya mas mainam na gamitin ang mga lehitimong streaming services na may pahintulot mula sa mga may-ari ng copyright. Ang online world ay puno ng impormasyon, ngunit kasabay nito ay nakaantabay rin ang isang malaking minahan ng mga problemang legal. Tandaan, ang kapangyarihan, kaligtasan at maging ang iyong kapahamakan ay nasa dulo na lamang ng iyong kamay sa modernong panahon. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.